Good evening, everyone. So let's continue the discussion. So, next slide by. So, age is a crucial factors in understanding intersectionally, intersectionality and gender because it shapes how people experience both. By understanding how age intersects with gender, we can better recognize and address the unique needs and challenges faced by individuals across the lifespan. So, ang edad pala ay isang mahalagang salik sa pag-unawa sa intersectionality at kasarian dahil ito ay may malaking epekto sa karanasan ng isang tao. Iba't ibang yugto ng buhay ang nagdadala ng magkakaibang hamon at oportunidad depende sa kasarian ng isang individual. Sa pamamagitan ng masusing pag-unawa kung paano nakakaugnay ang edad at kasarian, mas makikilala at matutugunan natin ang natatanging pangangailangan at suliraning kinakaharap ng bawat isa mula sa pagkabata hanggang pagtanda. Next slide please, bye. So, age intersectionally begins at birth and involves with age. The specific challenges someone faces depend on how age interacts with other social and identities over time. So, age itself is a involving identity, and intersectionality with age begins the moment society assigns meaning to a person's stage in life. So, ang mga hamong kinakarap ng isang individual ay nakasalalay sa kung paano nakakaugnay ang edad sa iba pang panlipunang pagkakakilanlan sa paglipas ng panahon. Ang edad mismo ay isang nagbabagong aspeto na ng pagkakakilanlan at ang intersectionality na may kaugnayan sa edad ay nagsisimula sa sandaling bigyan kahulugan ng lipunan ang yugto ng buhay ng isang tao. Next slide. Right. So, who faces the most age-based challenges? So, first, early, elderly women of color with disabilities may experience multiple forms of marginalization. So, ang mga individual na ito ay nakakaranas ng pagsasama-sama ng ageism, rasismo, seksismo at ableism. Maaaring harapin nila ang mga hadlang sa pangangalaga sa kalusugan, mga serbisyong panlipunan at mga pagkakataong pang-ekonomiya na ginagawang mas mahirap ang pag-navigate sa pagtanda ng maayos. So, ang mga hamon ng nakabatay sa edad ay maaaring makakapekto sa mga tao sa iba't ibang yugto ng buhay. Ngunit ang ilang mga grupo ay nakakaranas ng hindi patas na kahirapan dahil sa magkakapatong na mga anyo ng marginalization. So, next is young LGBT, dito na. Next is young LGBTQ. So, individuals may struggle with being taken seriously and finding safe space. So, ang grupong ito ay madalas na nakakaranas ng pagtatangi at diskriminasyon batay sa kanilang orientasyong sexual at pagkakilanlang kasarian. Maaring mahirapan silang makahanap ng pagtatanggap, ligtas na mga puwang at sapat na mga sistema ng suporta, lalo na kapag nag-navigate sa mga hamon ng pagdadalaga at kabataan. So, next is
Middle-aged workers from marginalized communities may be overlooked for promotion or seen as too old for new opportunities. So, ang mga individual na ito ay maaaring sumailalim sa mga ageism at diskriminasyon batay sa kanilang lahi, etnisidad o iba pang mga kadahilanan. Maaaring maghirapan silang makakahanap ng bagong trabaho, makakuha ng promosyon, o mapanatili pa ang kanilang kasalukuyang posisyon. So, ang mga libawang ito ay nagpapakita kung paano maaaring mapalakas ang mga hamon na nakabatay sa edad ng iba pang mga anyo ng marginalization na lumilikha ng isang komplikado at madalas na hindi nakikitang ng mga hadlang para sa mga individual. Ang pagtugon sa mga isyong ito ay nangangailangan ng isang multi-progress na diskarte na kinikilala ang mga natatanging karanasan ng bawat grupo at nagsusumikap na ibagsak ang mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay. Next pre. So, halimbawa, example. A 55 years old woman in corporate American noticed that her male peers of the same age are still being promoted while she is subtly excluded from leadership discussion. So, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang karaniwang karanasan ng ageism at sexism na nagsasalubong sa mga settings o korupsyon korporasyon. So, ang 55 taong gulang na babae ay nakaharap sa isang dobleng pagtatangi. So, sa ageism, so, ang paglagay ng mga matatandang manggagawa ay hindi gaanong madaling umangkop o makabago ay maaaring humantong sa banayad na pagbubukod mula sa mga pagkakataon para sa paglago at pagsulong. Ang kanyang mga katrabaho na lalaki sa kabila ng pagiging kapareho ng edad ay maaaring ituring na may mas maraming enerhiya o mga sariwang ideya dahil lamang sa kanilang kasarian. So sa sexism naman, ang kultura ng korporasyon ay madalas na nagpapalaganap ng stereotype na ang mga tungkulin sa pamumuno ay mas angkop para sa mga lalaki. Lalo na habang tumatanda sila, ang bias na ito ay maaaring magpakita sa mga banayad na paraan tulad ng pagbubukod mula sa malagang pag-uusap o pagiging hindi pinapansin ang kanilang mga kontribusyon. So, ang karanasan ng babae ay isang malinaw na paalala na ang ageism at sexism ay hindi mga nakahiwalay na isyu. Madalas silang nagtutulungan na lumilikha ng isang sistema na kawalan para sa mga babae na navigate sa mga huling yugto ng kanilang mga karera. Ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkabigo, paghiwalay at isang pakiramdam ng pagiging hindi pinahahalagahan. Itinaas din nito ang mga katanungan tungkol sa pagkamakatarungan at pagiging inclusive ng mga kapaligiran sa korupsyon. Okay, next slide. So, next is intersectional analysis. So, first, ageism, she is perceived as less adaptable and less innovative because of her age. So, ang babae ay itinuturing na hindi gaanong madaling umangkop at hindi gaanong makabagong dahil lamang sa kanyang edad. Ito ay sumasalamin sa isang karaniwang stereotype na ang mga matatandang individual ay hindi gaano may kakayahang matuto ng mga bagong kasanayan o yakapin ang mga pagbabago.
So ang intersectional analysis ay tumutukoy sa atin na maunawaan kung paano ang iba't ibang anyo ng diskriminasyon ay maaaring magkakapatong at magpalala sa isa't isa na lumilikha ng tagatangi at madalas na hindi nakikitang mga hadlang para sa mga individual. Sa kasong ito, nakita natin kung paano ang ageism at racism ay nagsasalubong upang makapinsala sa isang matandang babae sa lugar ng trabaho. So, next is sexism. Older men are often seen as experienced leaders, while older women are seen as past their prime. So, ang lugar ng trabaho ay madalas na nagpapalakas ng ideya na ang mga matatandang lalaki ay mahalaga para sa kanilang karanasan at pamumuno, habang ang mga matatandang babae ay itinuturing na lampas na sa kanilang roro. O ang double standard na ito ay nagpapababa sa mga kwalifikasyon ng babae at nag-aambag sa kanyang pagiging hindi pinapansin para sa mga promosyon. So, workplace impact. She is overlooked for promotions and finds it harder to get hired if she applies elsewhere. So, excuse me, ang pinagsamang epekto ng mga bias na ito ay lumilikha ng isang makabuluhang hadlang para sa babae. Siya ay hindi pinapansin para sa mga pagkataon kahit na maaaring taglay niya ang mga kasanayan at karanasan na kinakailangan para sa tagumpay. Binibigyan din nito kung paano ang diskriminasyon batay sa edad at kasarian ay maaring lumika ng isang sistematikong kawalan na ginagawang mas mahirap para sa kanya na mapaunlad ang kanyang karera at maabot ang kanyang buong potensyal. So that's all my part. So the next reporter is Sir Mr. Pido.